na dito sa church na talagang hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay. Hindi po tayo lahat pare-pareho. Hindi po lahat kasing cute nyo, or kasing pogi niya, kasing ganda niya, kasing bait niya, kasing tapang niya, kasing suplada niya, or, di ba, kasing palangiti niya. Pero, yung taong yun may pananampalataya. Bakit siya laging bagsak? Bakit siya laging malungkot? Di ba maiisip natin, kulang lang sa pananampalataya yan, kapatid ko, hindi. Kulang dun sa pag-asa na ibinibigay ng pananampalataya na hawak niya. Pag alam mo na yung pananampalataya mo, may kaakibat nyo na pag-asa, you have to be sure and you have to be certain. Yun ang gusto ng Lord na panghawakan mo. Kaya kapag may taong nalulungkot, tandaan po natin, we have to pray for him or for her na hindi lang strengthen yung faith. Lord, ipakita mo sa kanya yung hope. Because faith and hope magkadikit yan. Di ba ba? Kaya para yan sa mga yung mga tumda kagad. Yung mga nag-aalala. Yung talaga nagpunta rito, parang ang sinasabi mo na lang, nananalig siya kaya nakakagapang ka. No? Yung gumagapang pa pabalik. No? Yung talagang merong pumupunta sa church na tuwan-tuwa at magaan ang kalooban dahil sinagot ang kanyang prayer. Pero may pumupunta sa church na talaga namang gumagapang. Na talagang sasabihin mo, sis, ano nangyari sa'yo? Di ba? Pero ano ang kulang sa kanya? Yung pananampalataya niya sa Lord? No. Kulang yung pag-asa. Yun lang sana yung malaman mo, kapatid ko, that your faith produces hope. Yun yung kailangan mo. Yun yung pag-asa na si Jesus Christ lang ang makakapagbigay sa'yo. Amen. Di ba ba? Amen. Nakikita natin ngayon ang mga bagay na gusto ng Lord na makita natin. So, ano ang sinasabi dyan? Naku, pasensya na, na-late yung ni Hongo. Pasensya na po, si Wasen. O nga, may ni Hongo nga naman pala ako, no? Andyan po yung, para po sa mga ni Honjin yan. Alam ko naman pong mabilis kayo magbasa, no? Pakibasa nyo na lang ng mabilis-bilis. Yan po yung pinag-uusapan natin ngayon. No? Amen. And second, sabi nga po, faith is seeing the invisible but not the non-existent. Diba sabi, we walk by faith and not by sight. If things go wrong, it will be alright because someone greater watching over me. Nakikita nyo ba yung greater na nakatingin sa iyo? Hindi. Pero hindi ko rin sasabihin na hindi siya nag-e-exist. Nandito siya. Tinitignan niya ako, alam niya kung ano yung nangyayari sa akin. And that will give you hope. Yun po yung lagi nating tatandaan. Tignan nyo po yan sa Friends in High Places. Gusto nyo pakinggan siya sa YouTube, no? Napakaganda po nung kanta na yon. So, ano pa yung sinasabi? Faith brings courage. Yan yun. And faith brings courage. Tignan din po natin sa James 2:22. Alam niyo po, may nagsabi sa akin sa Kunabori. Konoon na yoko shaberu yun eh. Haya yun eh shaberu no. Sabi ko, watashi mo skareru wa. Pero alam niyo po, pag tinigil ko at binagalan ko, baka mawala tayo. No, hindi ko na alam saan tayo mag-uumpisa ulit. No? So, faith brings courage. Ito yung gustong-gusto kong malaman nyo at mismong ako sa sarili ko, naranasan ko to. No? Ang sinasabi po dyan sa James 2:22, sabi niya, you see that his faith and his action, he's talking about Abraham. No? Sabi, his faith and his actions were working together and his faith was made complete by what he did. Kasi po, sinubukan ng Panginoon yung faith ni Abraham. Nasabi niya, ialay mong iyong anak sa akin na nag-iisang anak of Abraham. Pero yung pananampalataya at pananalig, paniniwala niya sa Diyos ang nakapagpadala sa kanya o nakapagpalakas ng loob niya para gawin niya yung inuutos ng Panginoon sa kanya. Kapag po tayo walang lakas ng loob, hindi po yan, wala tayong faith. Or we are lack of faith. Kasi dyan ako, galit na galit nung naglilindol. No? Alam niyo po, ako ay takot sa lindol. Wow. Super traumatic yung nangyari sa akin sa lindol. As in, nandyan na yung asawa ko. Lumilid, daw sinabay, talaga hindi ko na alam saan ako pupunta. Sabi niya, nandito na ako, bakit sumisigaw ka pa? Kakinay ko rin dyan ayoko lang yung lindol. No? Honta Jishin Daikirai. Talaga pong alam ng Panginoon yan. At nung nagpunta ako sa church, ito yung narinig ko. Kaya ako po gustong i-share sa inyo, no?
Sabi nga nung isang girl doon na hindi siya takot sa lindol at gusto ko siyang titigan, no, dahil hindi siya takot sa lindol. Hindi niya maintindihan yung feeling ng mga takot sa lindol. No, sabi niya, hindi mali yung sinabi niya, no, ako lang hindi ko siya maintindihan. Dahil takot ako sa lindol, syempre pag may narinig ako, sabi ba naman, ay naku, basta ako may pananampalataya ako sa Lord, sabi niya, hindi ako takot sa lindol. Hindi niya nakita siguro yung titig ko sa kanya, no, talaga, masama man nabunot. Pero, sabi ko, akala mo lang yun. Talaga, ang nasa isip ko, alam niyo po, ang sabi ko sa sarili ko, Lord, I'm not talking about faith. May faith ako sa'yo. Bakit ako nagkakaganito? At sumunod na sa akin, eto na yung mga lola ng Saitama na mga takot din sa lindol. At nalaman nilang takot ako, hindi kami lahat mabago-bago. Kapag may lindol, nagtatawagan kami, ay, Katie, ano nangyari? Sabi ko, eto, talagang, as in, bawat lindol, hindi ba kapag-trabaho, asawa ko tawag ng tawag sa akin. Makasang dajob, Ixtelon. Yung mga anak ko din, makasang Ixtelon. Di ba? Kasi, ang iniisip ko, hindi ako lack of faith, takot lang ako sa lindol. But, ano yung kulang sa akin? The courage to go on. Alam niyo po, kaya ako tumaba, kasi hindi ko sinisisi lindol. No? Hindi ako lumalabas ng bahay. Ayoko sumakay ng tren. As in, nasa loob ako ng bahay. I'm eating, and Facebooking, no? Talagang grabe. Sabi ko nga po, I'm not lack of faith, but I'm lack of courage. Yung lakas ng loob na ibinigay ng Panginoon because I have the faith, yun ang nawala sa akin. At alam niyo po, nagpe-pray ako, umiyak ako sa Panginoon, ang sabi ng Lord, kapag hindi ka nagbago, how can you encourage yung mga takot din? Eh, ikaw yung ibinibigay nilang halimbawa. Sabi ba naman, si Pastora nga takot sa lindol, tayo pa kaya? Naku mga Inday, lahat na tayo panic. Di ba? Talaga pong I prayed and I prayed at talaga naman po habang nananalangin ako, siya naman dating ng lindol. Sabi ko, Lord, hindi ko naman po sinasabing dahil sa panalangin ko lumilindol, pero talaga pong pinakita ng Lord na yung courage mo at yung faith mo, no limitation. Kapag may courage ka, kaya sinabi ng Panginoon, sabi niya ganon, dito, sabi niya sa Deuteronomy 31:6, alam niyo po yan. No? Sabi niya, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. At inulit-ulit niya pa yan, sinasabi niya yan kay Joshua. Si Joshua, nakita niya kung gaano kalakas si Moses. No, kaya siya, wala siyang lakas ng loob. Pero hindi sasabihin na walang faith si Joshua. Kaya ang sabi ng Lord dyan, be strong and courageous. Lakasan mo yung loob mo. We are not talking about faith, we are talking about courage. Kasi po, yung lakas ng loob ang makakapag-pamove on sa mga Kristiyano. Amen. Amen. Alam niyo po, kanina yung hope dun sa mga tumba, yung courage dun sa mga negative. Sinasabi mo pa lang, sis, magpe-pray ka, mag-opening prayer ka naman. Hindi ko talaga kaya, sabi niya. Ano man dapat kong gawin? Diba? Lack of faith ba siya? No. Courage ang kailangan niya. Diba? Faith and courage, magkadikit niyan. Kaya kailangan nating malaman sa ating sarili, Lord, I have the faith. Ano yung kulang sa akin? Siguro sasabihin mo, Lord, lakasan mo naman yung loob mo. Diba? Nakita niyo si Cheche, kumakanta, maganda boses, pero kailangan ng lakas ng loob para kumanta dito sa harap. No? Para magtaas ka ng kamay at pumikit ka, paano kakakanta na nakapikit, hindi mo nakikita yung